Paano ba hanapin yung mean ng growth data? So, ito yung equation na gagamitin natin. Ang meron dyan is sum of f, sum of midpoint. Yung f is yung frequency. Ito yung frequency natin. So, yung sum niyan, tsaka yung sum ng midpoint. Paano mahanap yung midpoint? O yung tawag natin x. So, na dito. Ang midpoint, mahanap yan pag pinag-add natin yung dalawang value ng ng class interval, tapos dinivide natin sa 2. So, 15 plus 19, that'll be 4 sobra, 14 plus 20, 14, 34 divided by 2. Kalahati ng 4 is 2, kalahati ng 3 is 15. So, 15 plus 2, that'll be 15 plus 17, 17. So, yung gitna nito, o yung midpoint nila is 17. So, gamit lang yan, makukuha natin yung pattern kung paano mahanap yung midpoint ng iba. So, yung dumagdag lang dito is 2. So, gagawin natin, mag-add lang tayo ng 2 sa lahat ng lowest level. Wala sa focus. So, upper level, lowest level. So, mag-add lang tayo ng 2. So, ang sunod nito is 22. Next naman, 27. 32. 37. Napansin nyo, nadagdagan lang ng 2 yung lowest level natin. Ganun lang hanapin yung midpoint. Ngayon, sa equation natin, nakalagay dito is yung summation. Sum. So, yung sum neto, tsaka yung sum neto, naka-multiply. So, gawin natin, i-multiply na lang natin para mag-add-add na lang tayo. Pero kunin na natin yung sum neto kasi kailangan naghahanap ng sum of frequency sa ibaba. So, 37 agad to. 37, 8 and 82, 82, 90. So, 90. Double check natin. So, 15, 30, 15, 30, 42, abot na hindi. 15, 30, 30, 42, 42, 50. Tsaka nakuha yung 90. Gulat ako bigla. 15, 30, 42, 50 nga. So, alam na natin yung value nito. I-substitute muna natin. Okay, ipakita lang natin. So, yung value ng F is 50. Summation. Sub natin. So, alam na natin sa ilalim. Minsan tinatawag yun na N. N terms. Kung ilan yung terms mismo. Ngayon, multiply natin to. So, F times M. Multiply lang natin yung dalawa. So, meron tayong 8 times 17 is 135. 36 pala. So, 12 times 22. 264. Ay, sumigit sa akin.
264. 27 times 15. 405. 10 times 32 is 320. 5 times 37, 185. Kasi add natin lahat yan, yung sum nila. So, 185 plus 320 plus 405 plus 264 plus 136. So, 1,310. So, 1,310. So, meron na tayong summation of f times x or midpoint. So, 1,310. Ngayon, substitute na lang natin yung value na to dito. So, ito, magiging siyang x sa mean equal to 1,310 over 50. So, ito may 1,300 tayo dito. Di-divide lang natin ito by 50. Ang sagot is 26.2. Ito na mismo yung sum. Yung mean ng group data. So, ngayon, pag-aaralan natin ngayon is yung group data ng mode. Paano hanapin yung mode? Binili ko na lang yung ganitong klaseng table na konti lang para nakapokus tayo sa process, hindi mismo sa solving. So, sa mode, ang niya is m is equal to lowest boundary plus d1 over d1 plus d2 times I. So, isa-isa natin hahanapin yan. Yung d1 and d2 before and after. So, hanapin muna natin yung d1 and d2. Automatic yung d1 is highest frequency. So, yung pinaka-highest frequency dito. Ito. 15. So, highest frequency. Tapos yung d1 before. So, ito yung d1 natin, 12. So, 15 minus 12. Yan, ganyan siya. Tapos naman, yung d2 after. Dahil wala tayo, 0 na lang. So, 15 minus 0. Kung may value dito sa frequency, lagay nyo. Maganda lagyan natin eh. Wag na. Okay na yan. Tapos yung ito naman yung interval o yung layo ng 15 to 19. So, pagbilang yan, mag-i-start ka sa 15. 15, 16, 17, 18, 19. So, 5. So, yung I natin is 5. Yung LB natin is corresponding sa linya ng highest frequency. So, 25 yung lowest level. Ma-minus mo yan ng 0.5. So, LB is equal to 25 minus, nakikita nyo pa, 0.5. So, magiging siyang 24.5. So, papagsasama-samahin na natin lahat. So, 24.5 plus, yung D1 natin is 12. Natin to, i-minus muna natin. So, 3 and 15. So, 3, D1, 3 plus 15 times 5. So, 18 to, 3 over 18. So 3 over 18.
0.166. So, 0.166 times 5 natin. So, ang sagot is, ito na natin sa taas dahil may spasyo naman dito. 0.3383. Kasi add na lang natin ito, 24.5. Itong lowest boundary natin. Tapos add 24.5. So, ang sagot, 2 decimal, 25.33. Yan na yung mode natin. Ganun lang siya. Tapos na tayo sa mean and mode. Median naman. Paano hanapin yung median sa group data? Sabihin ko. Sa ano naman, sa median naman, ang equation natin is yung mean is equal to, di ko alam kung yan ba yung tamang symbol ng mean. Median pala, sorry. Median is lowest boundary plus n over 2 minus CF over frequency time is I or yung interval mismo. So, unang-una hanapin natin is yung kailangan natin minang CF. So, kailangan natin yung hanapin mo natin yung CF dito. So, ang CF natin, yan. Tandaan nyo pag, tawag doon, more than ba yung ganito? Pag more than na ganyan, bababa, pataas. Pero pag yung less than, yung nakalagay dito mataas, papababa. Kasi yung pagharap ng CF, baliktad din. Depende kung anong arrow yung nakalagay dito, kung less than or more than. Dahil mababa, pataas, ganyan yung gagamitin natin. Yung CF na yan. So, i-add natin lahat to, pero dito natin lalagay. So, 8. Ayos sumulat. Ano ba yun? Ganun. Mag-i-start tayo sa taas. Eight plus 12 magiging 20 plus 15 magiging 35. Tapos 35 plus 10 magiging 45. Sensya na, mawawala yung tinta ng ballpen ko. Ayusin nga natin. So, 8 at 20, 25. May 35 na to. Meron pa 10. 35, 45. May frequency na tayo. ICF. Correspond natin itong 8. Pantay-pantay sila. So, ngayon, hanapin natin yung N2 para malaman natin kung saan dito yung line na sinusundan natin. Yung N2 yung pinaka-importante. Ang rules ng N2, yung N2 is N over 2. So, yung N natin is yung sum of frequency. So, pwede rin ito sabihin na summation of frequency over 2. So, yung summation na kailangan add natin lahat yan. So, automatic 45. Kasi ito yung lumabas sa CF natin nung pinag-add natin lahat. So, automatic 45 divided by 2. So, kalahati ng 4 is 20. Kalahati ng 5 is 2.5. So, 2.5. So, ito siya. So, ang rules dito is kailangan either equal
or more. Kukumpara mo to dito sa CF. Saan dito yung kapareho ng sagot ng N2 natin? Dahil 22.5, 20, pwede saan kailangan mas mataas pa. So, automatic 35. Ito na yung N2 natin. So, yung N2 na to, tataas mo na ng isang taas, isang high. Doon makikita yung CF. So, automatic yung 20 yung CF. So, lagay ko dito. CF is 20. Tapos, gamit yung N2, malalaman din natin kung ano yung F natin. Yung linya na to. So, 15 yung frequency natin. O yung F. 15. Gamit ulit ito, dire-diretso lang, malalaman natin yung lowest boundary natin, LB. So, 25 minus 0.5, magiging siyang 24.5. Ba, nakatatlo na tayo. Nakuha na natin tatlo. Ay, yung N2 natin, alam natin. So, pwede natin napalitan ng 22.5. So, lagay na lang natin dito. N2 is 22.5. Yun. Ano pa yung hinahanap natin dito? Yung I. Yung interval ng class interval. So, ang bilang ulit dito, ganun ulit. Mag-i-start ka kung anong number dito. Yung unang bilang mo. 15, 16, 17, 18, 19. So, yung I natin is 5. Ay, ba't ganun yung ayos sumulat ng marker ko? Dito na lang sa ilalim. Kompleto na ba natin lahat? I think so. So, substitute natin. Ang LB natin is 24.5. Ayaw talaga sumulat. 24.5 plus N2 natin 22.5 minus yung CF natin is 20 times ito ko talaga 5 times 5. Wala nang spasyo dito eh. Ito na yan, 5 times 5. So, over F pala. F natin is 15. So, simulan muna natin sa loob. Ay, 22.5 minus 20. May 2.5 na lang. So, 2.5 over 15 times 5. So, 2.5 divided by 15, 0.66. So, 0.166 times 5 times 5. Magiging siyang, ito ko nalagay, 0.83 into 333 plus 24.5. 24.5. Magiging final answer natin is 25.33. Sunod-sunod na 3. Kung mas mataas yung pangatlong decimal, transpose. So, 25.33. Ganun lang hanapin yung median ng group data. Ang pag-uusapan natin ngayon is trade discount. So, ang discount, ito yung deduction o yung bawas. Meaning discount is deduction. So, pag discount o yung capital D, ito yung nabawas. Kunyari, meron kang 100 pesos, meron siyang 20% off discount rate. So, ang deduction o yung nabawas is 20. Kasi, 0.2 times 100 is 20. Pag convert mo sa decimal, so
So, deduction ang discount. Yung binawas, yung pambawas, discount, deduction. Pwede rin siya gumamit ng ganitong equation. List price minus net price. Makukuha natin yung deduction. Yung list price, ibig sabihin na list price is yung original. Ito yung original na price. Recommended price by the store. Yung N dito is net price. Yung net price, ibig sabihin ng net price is yung to pay. Yung babayaran mo na lang pag na-apply na yung discount. So, sa list price, para makuha mo yung list price, kailangan mo ng net price o yung nagbawas na, yung babayaran mo na lang, divided by 1 minus discount rate. Yung discount rate, yun yung may mga percentage. Katulad na sinulat ko kanina, 100, tapos meron daw akong 20% discount. So, yung 0.2, convert mo sa decimal, yan ang discount rate, yung small letter D. So, yung 0.2, pag minus mo sa 1 yan, automatic magiging 8, 0.8. So, 0.8 divided by, N, net price divided by 0.8, makukuha mo yung list price o yung original na price. Yung net price naman natin, katulad ng sinabi ko kanina, dandan lang ako, ang net price natin, ito na yung bawas na. So, kunyari, bawas na. So, para makuha yung net price, list price minus discount. So, yung ma-minus mo lang yung original price dun sa discount o yung didadak mo. Kung nabawasan mo na yung original, makukuha mo na lang yung babayaran mo, yung net price. Para makuha naman yung discount rate, DL. Parang DL sa school pag na DL ka or mataas yung grade mo. DL, so discount divided by list price. Magbigay tayo ng mga problem na madali lang. Katulad ng 100 na to. Para mapakita natin na true ang statement natin. So, para mas madaling maintindihan, hindi na tayo gumamit ng calculator. Yung 100 na lang gagamitin natin para madali. So, 100 ang list price natin. Ito ang original na babayaran. Ay, namalabo yata. Ang discount rate natin is, sabihin natin 30%. Pag hinasolve na natin, kailangan natin kunin yung conversion unit decimal. So, 0.3. So, paano natin makukuha yung discount? Gamit lang tong L and D. Pwede natin pag-times yung list price tsaka yung discount rate. So, good natin itong gamitin. So, 100 times 0.3. Automatic ang kakalabasan nun is 70. Ay, sorry. 70 tuloy. Mali. 30. 30 ang kakalabasan. 30. Sorry. So, ang discount natin is 30. Kuha na natin yung discount. Yun yung nabawasan. Ngayon, paano natin makukuha yung net price? So, gagamitin natin yung L. Itong L minus D. So, yung list price natin 100 minus discount, that'll be 70. So, yung list price natin is 70. Diba? Ganun lang siya. Ngayon, paano naman pag ito yung dalawa yung nawala? Wala tong list price tsaka tong discount rate. Gamit lang tong value ng discount tsaka list price para natin makukuha yung dalawa. Ay,
List price ba itong 70? Saan to nakuha? Net price to. Sorry. Uy, ba't ganun? Nagkakamali na ako. Net price to. Kasi, yan na lang yung babayaran natin pag natas na yung discount. So, sabihin natin, alam natin yung babayaran natin, 70. Alam natin yung nabawas sa binayad natin. Gusto natin malaman kung ano yung discount rate. Gamit lang to, gagamit tayo ng discount rate or DL. Di natin siya magamit kasi kailangan niya ng list price. So, kailangan natin hanapin muna yung list price. I'm pickle here. Sa list price, kailangan ko ng discount. Ano makukuha ko sa DNN? Pwede ko makuha yung list price pag pinag-add ko sila. So, meron pa lang additional, no? Para makuha yung discount is N plus D. Para makuha yung list price. L to. Additional pala to. Or L is equal to N plus D. Ayun. Kasi pag pinag-add natin sila, makukuha natin yung list price. So, pag pinag-add natin sila, 3 plus 70, 30 plus 70 is equal to 100. Ngayon, meron na tayong list price, itong tatlong value, para natin mahanap yung discount rate. So, may L na tayo. So, 30 over list price 100. So, 1, 2. So, equal to 0.3. So, statement is correct, 0.3. So, ganoon lang. Magamitin mo lang yung mga formula pa ikot-ikot. Actually, logic lang to eh. Basta alam mo lang yung kung ano yung discount, alam mo yung list price, alam mo yung net price, alam mo yung discount rate. List price, net price yung bawas na. LD. Ganun lang siya.